Kung ikaw ay isang OFW, dapat hawak mo yung ITE mo. What's up mga kasipag? Welcome sa bago nating video. Sana tapusin mong panoorin tong basic na video na to. Kahit alam mo na, baka nakalimutan mo na mahalaga pa rin na ang ITE ay nasa ating mga kamay, lalo na kung tayo ay isang OFW. Kung bago ka pa lang sa video na to, ako nga pala si Diosdado Alaman, dating OFW at isa ring content creator na nagbabahagi ng aking simpleng insight. Yun po yung mga kasipag. Dahil naniniwala ako na nasa simple nagsimula ang lahat. Yun po yung mga kasipag bago sila nagiging malupit. Yun po yun mga kasipag. Pero bago ang lahat, mayroon akong maiksing ikukwento sa inyo mga kasipag, yung aking karanasan mga kasipag, lalo na sa ITE mga kasipag. Dati akong OFW mga kasipag, yung sa ITE mga kasipag, naranasan ko rin yan. Yung ITM ko noon, hindi nagtatagal sa aking kamay, ay sinasanla ko rin siya mga kasipag. Kasi hindi ako marunong mag-manage talaga ng pera. Ay gastos dito, gastos doon, yun po yung mga kasipag. Alit ko na lang nalalaman na yung ITM pala ay mas maganda na, wag nating isanla at maganda na dito sa ating kamay, yun po yung mga kasipag. Pero hindi talaga maiwasan na masanla yung ITM natin, lalo na kung may mga emergency na wala tayong pera, yun po yung mga kasipag. Sa hirap ng buhay nila dito sa Pilipinas, kadalasan talaga naisanla mga kasipag, kahit mga professional mga kasipag ay naisanla rin yan nila mga kasipag yung kanilang ITM. Hindi naman lahat, yun po yung mga kasipag. Mas maganda rin mga kasipag na may ITM tayo kasi nga safety yung pera natin, yun po yung mga kasipag. Kahit yung mga barya-barya baga mga kasipag, kahit barya-barya hindi nagkakalat, convenient po gumalaw, yun po yung mga kasipag, di ba? Nung hindi pa ako OFW, yung napaka-basic lang na strategy, napaka-basic lang mga kasipag, yung pagmamanage ng ating ITM, ng ating pera. Kahit bata alam nito mga kasipag, di ba? Pero dapat mga kasipag, yung ITM natin ay nasa ating mga kamay, hawak natin yun po yung mga kasipag. Lahat ng sahod ngayon ay halos na sa ITM ng mga kasipag, lalo na nung OFW pa ako. Na ITM din kami, lingguhan ng sahod, yun po yung mga kasipag. Convenient yung sahudan. At saka may payslip, yun po yung mga kasipag. Late ko na lang nalalaman mga kasipag din yung about sa managing. Napaka-basic na topic mga kasipag, yung managing sa pera, yung pagmamanage ng pera mga kasipag. Napaka-basic lang, napaka-simple lang yun mga kasipag. Ang mindset ko talaga mga kasipag ay puro lang trabaho mga kasipag. Kunting ipon, kahit sa pag-ipon nga lang, hirap ako Halos late ko na lang nalalaman yung diskarte din sa pag-ipon, yung pagmamanage mga kasipag. Kasi puro trabaho lang ang isip ko. Pero mahalaga din mga kasipag na huwag nating baliwalain mga kasipag yung ipon. Mahalaga din yan mga kasipag. Kahit napaka-basic lang na topic yan, ay mahalaga rin yan mga kasipag. Late ko na lang nalalaman kasi yung about sa negosyo mga kasipag. Ngayon lang ako nagkakaroon ng business mindset na talagang wala sa pangarap talaga yung tagumpay. Ang alam ko noon ay mangarap ka, magtatagumpay ka na. Lalo na yung pinauso na law of attraction, lahat na drawing ka ng bahay, mga sasakyan, ano-ano pa. Nag-i-imagine ng wala, yun po yung mga kasipag. Kaya para sa akin yung mga kasipag, nakaka-paralyze yung law of attraction na yun mga kasipag, na daming mga pinauso na ano yan, law of attraction. Wala dyan yung tagumpay mga kasipag, kundi nasa paggalaw, nasa pag-execute, yun po yung mga kasipag. Kasi napatunayan ko yan mga kasipag, nung nalalaman ko na nasa paggalaw or nasa pag-execute yung pag-asensyon ng isang tao. Kasi sumubok agad ako mga kasipag, yun, kumita ako mga kasipag sa sarili kong kamay. Naranasan ko mga kasipag na pwede palang kumita sa sarili nating kamay, yun po yung mga kasipag. Nasa action talaga yung pag-asensyon ng isang tao. Wala sa puro na lang pangarap. Okay yung mangarap, basta gagawin, yun po yun mga kasipag. Kasi pag sobrang pangarap mo, pag hindi mo magawa, mapaparalyze tayo dyan. Yun po yung totoo dyan mga kasipag, yung binahagi ko. Medyo malaki rin yung kinikita ko noon mga kasipag, yung extra income sa sarili kong kamay. Gagawin ko na sana siya ng negosyo gaya ng binahagi ko dati sa aking vlog. Dapat yung pera na yun ay nire-reinvest ko siya, kaso lang nagasto ko siya mga kasipag. Yung sahod ko noon, pinupundar ko, at saka yung sa extra income, ang ginagawa ko mga kasipag, nilagay ko siya sa emergency fund. At good news naman, nagkakasakit-sakit yung anak ko, pabalik-balik sa hospital, nagagamit ko yung emergency fund. Kaya wag nating baliwalaan din yung emergency fund. Security din yan mga kasipag. Wala rin sa isip ko noon na magdinegosyo. Late ko na lang nalalaman yung about sa pagninegosyo. Kung kagaya mo ako mga kasipag, na halos late nalalaman yung about sa pagninegosyo mga kasipag, medyo may edad ka na, nakagaya ko. Pero may pag-asa pa naman, di ako nawawalan ng pag-asa mga kasipag. Magtatagumpay pa rin tayo mga kasipag, basta sumubok lang tayo na sumubok mga kasipag. At mapifigure out din natin kung saan tayo gagana. Matutumbok din natin, basta galaw lang ng galaw, yun po yun mga kasipag. Yung pinaniniwalaan ko mga kasipag, wala talaga sa pangarap na yan. Kung nalalaman ko tong about sa pagninegosyo mga kasipag sa pag-edad ko ng 15 pataas, malamang wala na ako dito sa mundo ng pagtatrabaho, yun po yun mga kasipag. Dalawa lang ang mangyari, either nagtatagumpay ako o manalulugi. Pero yung nalulugi mga kasipag, napakaganda yun mga kasipag, kasi learning yan mga kasipag. Isa yung aral mga kasipag na hindi natin napupulot sa libro na yun mga kasipag. Sarili nating aral, yun po yun mga kasipag. O tara, punta na tayo mga kasipag sa ITM mga kasipag.
Lalo na kung ikaw isang OFW, dapat ang ATM makasipag ay nasa ating mga kamay. Yun po yung pinaniniwalaan kong makasipag. Dapat hawak natin yung ATM natin. Tayo ang may control, hindi yung asawa natin. Yun po yung makasipag. Pwede naman natin ipahawak sa asawa natin yung ATM natin kung talagang hindi tayo marunong mag-manage ng ating pera. Kung talagang mabisyo tayo, yun po yung makasipag. Kadalasan dyan pag mabisyo walang natitira. Yun po yung makasipag. Sira ang kinabukasan, makasipag. Kaya ang tama talaga nasa atin yung ATM. Kung marunong tayo humawak ng pera, yun po makasipag, para may kinabukasan tayo makasipag. At kung hindi naman tayo marunong humawak ng or magmamanage ng ating ATM makasipag, tayo mga OFW, pwede natin ipaubaya makasipag sa asawa natin, sa pamilya natin. Yun po yung makasipag, yung marunong mag-ipon makasipag. Pero yung asawa natin na hindi rin marunong mag-ipon, gastos din na gastos, ang payo ko makasipag ay dapat yung ATM natin nasa ating mga kamay. Yun po yung makasipag. Tandaan makasipag, dapat hawak natin yung ATM natin na sa ating mga kamay, kasi anytime na may mangyari makasipag, control natin yung paggastos sa makasipag, mayroong matitira sa atin. Yung ibig kong sabihin makasipag, mayroon tayong emergency makasipag na hawak natin makasipag. Kung darating may mga emergency makasipag na di natin alam, yun po yung makasipag. At sa paggastos naman, huwag tayong maluho masyado nang hindi natin kailangan, yun po yung makasipag. Lalo na sa mga alahas, wala naman akong komento sa mga alahas makasipag, nung comment ako dyan. Ang alahas din ay pakatulong din yan makasipag. Pag nagipit tayo, pwede rin natin siyang maisanla. Pero sa akin makasipag, kung wala ka na mapaglagyan ng pera mo, hindi ko naman sinasabing ayaw nyo magnegosyo, kasi nga mayroong iba na natatakot mga kasipag na malugi, pero ang hindi nila alam na nandyan talaga ang susi mga kasipag, yung tunay na learning sa pagkalugi. Yun po yan mga kasipag, kasi lahat ng mga nagtatagumpay ngayon, katakot-takot na lugi ang dinaanan nila. Yun po yung makasipag. Kung wala ka nang mapaglagyan makasipag, para sa akin makasipag, tayo mga OFW, kung wala ka nang mapaglagyan ayaw mo rin magnegosyo, tinatamad ka nang magnegosyo, pwede ka mag-invest sa lupa makasipag. Yun po yung makasipag, sa lupa makasipag. Yun po yun, kung ayaw mo magnegosyo, kung takot ka magnegosyo. Pero ang pinapayo ko makasipag, pinagdidiinan ko na magnegosyo tayo makasipag, magsimula sa maliit, mag-execute tayo ng negosyo, kasi nasa negosyo talaga yung pag-asenso. Yun po yung makasipag. Andito pala ako makasipag sa trabaho ko makasipag, oh. Ganito yung trabaho ko makasipag. Ayan. Andiyan makasipag. Ayan yung trabaho ko makasipag. Ilog. Yan yung trabaho ko makasipag sa isang heavy equipment operator. Umagang-umaga pa kasi ngayon makasipag Kaya naisip ako mag-vlog. Wala pang oras 5:45 pa lang. Yun po yung makasipag. Okay makasipag, yun po yung binahagi ko makasipag. Yun po yung aking conclusion dyan about sa ATM makasipag. Dapat hawak natin makasipag yung ATM natin kung marunong tayong humawak ng pera. Kung hindi naman tayo marunong humawak ng pera, para sa akin makasipag ay pwede natin ipaubaya sa ating asawa o sa pamilya natin na marunong maghumawak ng pera makasipag. Yun po yung makasipag. Pero para sa akin, hawak natin yung ATM natin. Kung hindi tayo marunong, hawak natin sa asawa natin. Which is pwede naman din. Para makaipon tayo, yun po yung makasipag. At pangalawa makasipag, yung ipon natin, huwag nating ipaskam, kasi ang dami ng scammer ngayon makasipag. Ito tayo makasipag sa El Shaddai. Yun po yung simbahan makasipag ng El Shaddai. Yan. Yun lang po yun makasipag. Yung aking insight makasipag about sa ATM makasipag. Kahit simpleng topic lang siya, word na video, pero sa palagay ko nakakatulong din sa atin yung makasipag. Yung napaka-basic na topic, hindi ito about sa pagninegosyo, kundi tungkol ito sa ATM makasipag. Tungkol ito sa ATM makasipag, yung personal makasipag na sahod natin. Dapat hawak talaga natin yung ATM natin. Hindi pwede nating ipahawak sa iba makasipag, o kahit sa pamilya natin, o kahit sa asawa natin. Kung hindi rin sila marunong mag-manage ng pera, yun po yung makasipag. Dapat marunong tayo mag-manage ng pera makasipag. Okay makasipag, kaya ko binahagi itong video na itong makasipag about sa yung napakasimpleng usapin makasipag, yung about sa trabaho itong makasipag, yung ating sahod makasipag. Kasi wala na akong may tatapik makasipag, hindi makasipag. Sa palagay ko nakakatulong ito sa atin, lalo na sa mga hindi marunong mag-manage ng ATM makasipag. Igilan na natin yung bisyo makasipag, lalo na yung mga walang kwentang bagay, babae, basta yun po yung makasipag, yung tigilan na natin yan, dahil wala tayong makukuha dyan. Mag-focus tayo sa pamilya natin, yun po yun makasipag, ating asawa makasipag. Okay makasipag, samahan nyo pa ako sa aking mga sunod na video makasipag. Huwag ka mag-alala kung yung ATM mo ngayon hindi mo hawak, nakasanla, yun po yung makasipag. Yung ibig kong sabihin ay hindi talaga maiwasan yan makasipag na may sanla makasipag. Pero kung marunong ka mag-manage ng ATM, marunong ka mahawak ng pera makasipag sa iyong sahod makasipag, at hawak mo yung ATM mo, hindi ka na maghihirap masyado makasipag. Mag-aana yung buhay mo, yun po yung makasipag. Siya nga pala makasipag, mayroon tayong group makasipag sa OFW kasipag. Kung willing kayong mag-join makasipag, mayroon tayong group dito makasipag na totoong group makasipag na tulungan niyo po yun makasipag. Na pwede tayong mag-post
at magbahagi ng ating mga experience, insight, ng ating mga karanasan. Okay mga kasipag, tapusin natin yung video natin mga kasipag, yung ating simpleng topic mga kasipag. Sana nakatulong sa ito mga kasipag. Kung sa palagay mo nakakatulong sa ito mga kasipag, pwede mo ko i-like, comment, and share, subscribe to our YouTube channel or click the bell button para ma-notify ka sa ating bago naman ng video na i-upload yung mga kasipag. Okay mga kasipag, may kasabihan na sa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Okay mga kasipag, hanggang sa muli!